O mga ga, nasubukan niyo na bang gawin itong ating strawberry bars? Pues kung hindi pa, so ngayon ay subukan niyo na. Kasi meron din tayong mga suki na mga strawberry lovers, kaya wag natin itong iwala sa ating mga estante. At para sa mga baguhan na nag-uumpisa pa lamang, ay gagawa lang po tayo ngayon ng kalahating kilo, kaya tara, simulan na po natin. So dito sa ating mixture ay gagamit lang po ako ng ordinary flour, gagamit lang po ako dito ng third class flour. Kung magtatanong kung pwede ba dito yung all-purpose flour, yes, pwedeng-pwede, pero yung ating tubig ay tansyahin nyo lang. At 1 tablespoon ng baking powder. Kailangan talaga mga ga, pag nagbe-bake tayo ay meron po tayong mga kiluhan or yung gramuhan. So dito sa ginawa po nating butas sa gitna, ilagay na po natin dito yung 1 1/4 cup ng ating light brown sugar at half teaspoon ng iodized salt at isang piraso na large na itlog at half cup na tubig at dito gagamit po tayo ng 1/4 cup ng ating unsalted butter, pero tunawin muna natin yung ating unsalted butter na 1/4 cup. At habang hinihintay po nating medyo lumamig yung ating unsalted butter na tinunaw, ay tunawin muna natin dito sa ating mixing bowl yung ating mga dry ingredients bago po natin unti-unting basain dito yung ating harina. At pag medyo malamig na yung ating unsalted butter, ay ilagay na po natin dito yung 1/4 cup na unsalted butter po natin. At pwede naman tayo ditong gumamit mga ga ng margarine kung wala po tayong mga unsalted butter. At bago natin tuluyang ilagay dito or basain yung ating harina, ay maglagay lang ako dito ng 1/2 tablespoon ng aking strawberry flavor syrup at half teaspoon ng food coloring na strawberry red para maging kulay pulang-pula talaga yung ating strawberry bars. At mix lang po talaga natin ito mga ga hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients, hanggang sa mag-form po yung ating mixture na parang dough. Hanggang sa maging ganito yung consistency ng ating mixture na medyo malagkit. At i-rest muna natin ito ng mga 30 minutes mga ga bago po natin ito i-transfer sa ating mga molder. At yung ating molder ay banyahan lang po talaga natin yan ng shortening or di kaya margarine para hindi dumikit yung ating mixture pag ito'y naluto. At after 30 minutes ay ito na po yung ating mixture, hindi na masyadong malagkit. Pwede tayo ditong gumamit ng sizes ng ating tray ng 9 by 11 by 1 at 6 by 10 by 1.5. Idiin at pantayin lang po talaga natin yung ating mixture at pagkatapos nito ay pwede na po talaga natin itong isa lang. At kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. At lutuin natin ito sa may preheated oven na 190 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Depende din sa kapal ng inyong mga molder. At palamigin muna bago natin hiwain. At dito mga ga ay magpakulo na po tayo ng ating asukal. Ay gagamit na po tayo dito ng 1 1/4 cup ng ating tubig at 1/3 cup ng ating white sugar. At dito maglagay lang po ako ng lemon food coloring at 1 tablespoon ng ating cornstarch. And then ayan, tunawin lang muna natin yung ating asukal at yung ating cornstarch. At ito ay pakuluan lang natin sa malakas na apoy. Malakas na apoy para madaling kumulo. At isang kulo lang po yan or segundo lang po yan. Madali lang po talaga yung pakuluan. Pag kulong-kulo na ay patayin agad yung apoy ng ating galan. At habang maligam-gam pa po yung ating asukal na pinakuluan ay ilubog na po natin dito yung ating na-slice na strawberry bars. At gagamit lang po ako dito ng desiccated coconut for toppings po natin. At may natira po tayong desiccated coconut na may mga kulay yellow ay gagawan po natin ito ng OB bar para hindi din masayang. At ang ginawa ko dito mga ga, imbis na bar ay binilog ko yan. Same ingredients lang po yan ha. Magkaiba lang po yung kanyang flavor. At dito nagtapos yung ating video. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye!